Paano kung ang susi para pagalingin ang wasak na puso ng isang bilyonaryo ay hindi nakatago sa isang vault ng ginto, kundi nasa isang demonyong pilak na kwintas na suot ng isang nagbibilihang waitress na walang alam sa halaga nito? Hindi ito isang kwentong gawa-gawa lang, kundi ang kwento ni Alistair Finch, isang lalaking dati hawak-hawak ang mundo pero nawala ang isang kayamanang hindi niya kailanman mapapalitan. Sa loob ng 10 taon, naglakbay siya na parang multo sa mga pasilyo ng kanyang yaman bilang bilanggo ng mga alaala. Ang buhay niya ay nakatali sa isang walang kapantay na larawan ng yumaong asawa niya. Nakita ng mundo ang kapangyarihan at tagumpay. Pero sa likod ng saradong pinto ng kanyang mansyon, katahimikan at kalungkutan ang namamayani. Tapos, isang maulang Martes ng gabi sa isang karaniwang kainan, pumasok ang tadhana. Isang di inaasahang pagkikita kay Clara Ara, isang batang babae, ang yuyurakan ang mga pader na matagal niyang itinayo sa mundo. Isang lihim na itinago ng 10 taon na magpapaalala sa kanya na minsan ang pinakamalalim na katotohanan at pinakamalaking pagliligtas ay lumilitaw sa mga lugar na di mo aakalain. Hindi lang basta nabuhay si Alistair Finch, siya'y umiiral sa edad na 58. Ang pangalan niya ay isang higante sa mundo ng pananalapi, kasing kahulugan ng walang awang pag-angkin at napakalaking kayamanan. Ang kanyang penthouse sa Park Avenue ay hindi na parang tahanan, kundi parang malamig na art gallery na may tanawin ng lungsod na hindi na niya tinitingnan. Ang araw niya ay parang metronome ng mga planadong desisyon, mga pulong sa board, at mga papremyong walang laman. Pero ang kanyang mga kabalyero niya ay kay Elela Nena. 10 taon na, 10 taon, 3 buwan, at 12 araw na mula nang sumigaw ang mga gulong sa basa-basang kalsada na nagiba ang mundo niya. Si Elela Nena, ang kanya masiglang tawa. Wala na si Elela Nena. Ang natira na lang ay mga multong naglalakad sa tahimik na pasilyo ng kanyang alaala at ang napakagandang portrait na nakasabit sa ibabaw ng malamig na marmol na fireplace sa kanyang pribadong silid-aralan. Ang portrait, ang kanlungan ni Alistair at ang kanyang bilangguan. Ipininta ito ng kilalang pintor na si Julian Croft 1 taon bago ang kanyang kamatayan, na halos parang may supernatural na tumpak na pagkakahuli sa kanyang diwa. Ang banayad na kurba ng kanyang ngiti, ang talinong kumikislap sa kanyang mga emerald na mata, ang bumubulong na buhok na kulay orbin na bumabalot sa kanyang balikat, at palibot nito, ang kanyang leeg, ang sentro ng 10 taon na pagkahumaling ni Alistair, ang moon locket. Hindi ito marangya. Isang simpleng gawa-kamay na piraso ng sterling silver, isang maselang hugis buwan na may yakap na munting sapphire na kumikislap na parang nahuling bituin. Ipinagawa niya ito sa isang tahimik na artisan sa mga burol ng Tuscanyani para sa kanilang unang anibersaryo ng kasal. Isa lang ito sa klase niya, ang artistang gumawa. Isang lalaki na nagngangalang Alejandro Bellini ay namatay ilang buwan matapos itong malikha. Labis itong minahal ni Elela Nena. Sabi niya, para bang siya ang nagbitin ng buwan at bituin sa leeg niya para lang sa kanya. Suot niya iyon noong gabi ng aksidente. Ang ulat ng pulis ay tuwiran. Wasak na ang sasakyan, grabe ang pagkasira, hindi na nahanap ang locket, nawala sa gulo, pinaniniwala ang natunaw sa apoy o ninakaw ng isang hindi kilalang tao agad pagkatapos. Para kay Alistair, ang pagkawala nito ay pangalawang masakit na kamatayan. Ito ang huling bahagi niya na hindi niya naprotektahan, ang huling konkretong koneksyon na nawala na parang bula. Siya lang iyon, ang ritual, ang tanging paglihis sa kanyang mahigpit na schedule ay ang lingguhang hapunan niya sa Gilded Sparrow. Dito huling kumain sila ni Elela Nena nang magkasama. Tuwing Martes, nauupo siya sa parehong sulok ng mesa, umuorder ng parehong pan-seared scallops na paborito niya,
at umiinom ng isang baso ng parehong alak, nakatitig sa bakanteng upuan sa tapat niya. Isang paglalakbay ng sakit ito, isang pagpaparusa sa sarili na nararamdaman niyang nararapat sa kanya. Sa partikular na Martes na ito, umiiyak ang lungsod dahil sa malamig at tuloy-tuloy na ulan na nagsisilbing salamin ng kanyang nararamdaman. Ang walang katapusang taglamig sa kaluluwa ni Alistair. Ang kanyang tuper, si Marcus, isang matatag na lalaki na kasama na niya ng 20 taon, ay hinila ang Rolls-Royce Phantom sa tabi ng kalsada. "Dumating na tayo, Ginoong Finch." Hindi sumagot si Alistair. Tahimik siyang bumaba, iniwanang saklawan ng payong ng doorman mula sa isang realidad na halos hindi niya pansin at pumasok sa mainit na dilim ng gintong Sparrow, naghahanda para sa isa pang gabi kasama ang kanyang multo. Samantala, sa masiglang pasilyo ng mga staff sa restaurant, si Clara Ara. Muling binibigti ni Maeve ang apron sa kanyang payat na baywang. Sa edad na 24, ang buhay niya ay parang laging nasa alambre, kailangang balansehin. Sa araw, siya ay isang promising pero laging walang pera na art history student sa Hunter College. Sa gabi naman, siya ay waitress. Dahil sa kanyang ganda at tahimik na husay, paborito siya ng mga demanding na Cleonel, kahit na para sa kanila ay parang wala siya. Ang mundo niya ay isang siksikang 2 kwartong apartment sa Queens na pinagsasaluhan nila ng kanyang 17 na anyos na kapatid na si Leo na pinapasok niya sa high school. Matagal nang wala ang kanilang mga magulang. Ang tatay nila ay isang multo na hindi niya kailanman nakilala, at ang nanay nila, si Sarah, ay pumanaw dahil sa isang mabilis at malupit na sakit 4 na taon na ang nakalipas. Sa leeg ni Clara Ara, nakatago sa ilalim ng kwelyo ng kanyang uniforme, ay ang tanging alaala niya sa nanay na labis niyang hinahangad at minamahal ng buong puso. Isang magandang, kakaibang pilak na kwintas, hugis buwan na may maliit na asul na bituin na sapphire. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang ina noong 18th birthday niya. "Ito ang paalala, mahal ko," bumulong si Sarah na mahina ang boses pero puno ng init, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may kaunting liwanag at ganda. Huwag kalimutan yan. Hindi kailanman nalaman ni Clara Ara kung saan galing ng nanay niya, isang simpleng nurse na dedikado sa trabaho, yung espesyal na alahas na iyon. Tuwing tatanungin niya, ngumingiti lang si Sarah ng malungkot at sasabihing, "Regalo yan mula sa isang kaluluwang nakilala ko sa isang napakadilim na gabi." Pinangangalagaan ni Clara Ara, yon parang agimat laban sa pagod ng buhay niya. Ngayong gabi, si Ginoong Dubois, ang laging stress na floor manager, inassign siya sa sulok na booth. "Table 7 para sa'yo, Clara Ara." Si Ginoong Finch, "Yan. Ikaw na. Alam na ang routine. Bilis. Tahimik lang. Huwag makipagchika." Pihikan siya. Tumango si Clara Ara, neutral ang itsura. Kilala niya si Mr. Finch, yung tahimik at malungkot na lalaki na linggo-linggo dumarating tapos nakatitig sa wala. May kakaibang awa siyang naramdaman para sa kanya. Para siyang lalaking hawak ang buong mundo, pero nawalan ng mapa. Pinatuwid ni Clara Ara ang likod, kinuha ang water carafe at menu, tapos nilakad papunta sa table 7. Di niya alam na papasok siya sa gitna ng isang bagyong tumagal ng 10 taon. Nakaupo si Alistair. Matigas ang kanyang tindig, nakatingin ng matindi sa kumukutitap na kandila sa gitna ng mesa. Sumasayaw ang apoy, pero ang nakikita ng kanyang mga mata ay hindi ang liwanag, kundi ang dilim na pinipigilan nito. Ang mahinang tugtog sa restauran, ang kalansing ng kubyertos sa porselana, ang mahinang usapan, ang malayong himig ng piano ay naging pader ng tunog na matagal na niyang natutunang balewalain. Nasa sariling mundo siya ng dalamhati, isang lugar na sobrang pamilyar na halos komportable na. Lumapit si Clara Ara sa mesa nang may tahimik na kumpiyansa ng isang bihasa, propesyonal. "Magandang gabi po, sir," sabi niya, malumanay at hindi maingay ang boses. "Maari ba kitang lagyan ng tubig?" Bahagya lang na tumango si Alistair, halos di mapansin,
Hindi inangat ang mga mata mula sa kandila. Nang yumuko siya pasulong, ang manipis na pilak na kwintas sa kanyang leeg ay lumabas mula sa kanyang kwelyo. Ang pendant na hugis buwan na may hawak na asul na bituin ay dahan-dahang umindak pasulong na nagniningning sa liwanag ng kandila. Sandali itong kumislap sa panig ng paningin ni Alistair, isang patak ng nakakagambalang ilaw. Kawawang tumingin siya pataas, naiinis sa istorbo tapos biglang tumigil ang oras. Nahirapang intindihin ng utak niya ang nakikita ng mga mata niya. Imposible iyon. Baka ilusyon lang ng ilaw, isang multo ng kanyang nalulungkot na isip. Pinikit niya nang mahigpit ang mga mata, inaasahan na mawawala yon, pero nanatili itong nakabitin sa pagitan nila. Sobrang totoo. Ang eleganteng kurba ng pilak na buwan, ang eksaktong malalim na asul ng safiro, ang kakaibang teksturang ginawa ng kamay na paulit-ulit niyang nilapitan gamit ang hinlalaki. Yun ang moon locket, may tunog na lumabas. Ang mga labi niya may naipit at mabagsik na huni na mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita na nasabi niya sa loob ng maraming taon. Yung maingat niyang pinanatiling kalmadong anyo na hinubog sa loob ng isang dekadang disiplinadong pagluluksa, hindi lang nabiyak, sumabog pa. Natigilan si Clara Ara. Tumigil ang tubig na nakabitin sa baso niya. Yung mga mata niya na kanina ay malabnaw at walang buhay, ngayon ay nakabuka ng malaki na may nakakatakot na matinding damdamin. Nakatutok ang mga ito sa kwintas. Saan? Pagbulong niya nang may pag-aatubiling boses na sumira sa mahinahong ambience ng restaurant. Yung kamay niya, yung kamay na pumirma ng mga kontratang bilyon-bilyon, ang halaga ng walang pag-uga, biglang nanginig ng todo. Inabot niya ito, hindi para hawakan, kundi parang hinihila ng isang dinakikitang puwersa. Saan mo nakuha yan? Biglang umatras si Clara Ara, tumibok ng mabilis ang puso niya. Mahigpit niyang niyakap ang kwintas para protektahan. Pasensya na po, sir. Yung kwintas ang bulong niya habang ang mukha niya ay nagkukubli ng 10 taon nang di nailabas na luha. Yung lungkot na matagal niyang pinipigil na parang bakal, ngayoy parang alon na sumabog, at siya ay nalunod dito. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, at ang unang luha ay dumaloy sa kanyang mukha na parang bato. Tapos isa pa, at isa pa. Ang higante ng Wall Street, ang matatag na si Alistair Finch, ay unti-unting bumabagsak sa harap mismo ng kanyang mga mata. Itinulak niya pabalik ang kanyang upuan na umalingaw-ngaw ang mga paa sa makintab na sahig. Sinubukan niyang tumayo pero nadapa, ang katawan niya ay winasak ng matinding dagok sa kanyang kaluluwa. Eleanor, bumulong siya sa pangalan, isang sagradong pumutok na panalangin. Sa puntong ito, nanahimik na ang mga nakapaligid na mesa. Nakatitig ang mga kumakain, nakahang ang mga tinidor sa ere. Ginoong Dubois na nakakita ng gulo, biglang lumitaw sa mukha niya, parang maskarang puno ng takot pero pilit na propesyonal. Mr. Finch, ayos lang ba? Clara Ara, anong ginawa mo? Hiyaw niya, akala niyang may kasalanan ng waitress. Pero hindi siya narinig ni Alistair. Nakita niya lang ang pendant, isang alaala mula sa nakalipas na buhay, isang multo na nagkatawang tao sa pilak at asul na perlas. Bumagsak siya pabalik sa upuan, hinawakan ang ulo, at nagsimulang umiyak. Hindi yung tahimik at may dignidad na luha, kundi yung matindi, nagpapakawala ng kaluluwa na iyak na parang binubunot ang mga sugat na matagal nang naroon. Ito ay ang tunog ng 10 taong katahimikan na biglang bumagsak lahat sabay-sabay. Natigilan si Clara Ara sa lugar. Parang bagyong halo-halo ang kanyang nararamdaman, kalituhan, takot, at kakaibang awa. Yung malakas at nakakatakot na lalaking yan, umiiyak na parang batang nawawala dahil lang sa kwintas ng kanyang ina. Ang restaurant, ang mga nakatingin na mukha, ang nagmamadaling paghingi ng tawad ni Ginoong Dubois bigla na lang naglaho sa kanyang paningin. Biglang nagbago ang kanyang mundo at sa gitna nito ay isang nagdadalamhating bilyonaryo at ang simpleng pilak na buwan na suot niya sa leeg. Yung eksena. Naging magulo pero kontrolado ang sitwasyon. Biglang lumitaw sa mesa ang tsuper ni Marcus Alistair na matagal nang naghihintay sa lobby, malaking tao at may presensyang nakakapagpakalma.
Tahimik pero may autoridad na di matatalo, tinulungan nila ni Ginong Dubois si Alice Tister na paakyat sa paa habang umiiyak pa rin. Pasensya na talaga sa abala, sabi ni Marcus na mababa ang boses. Parang nakikipag-usap sa kahit sino o kahit kanino. Habang ginagabayan niya ang nalulungkot na amo papalabas, huminto si Alice Tister. Lumingon siya, may pulang-pulang mga mata at nagmamadali, hinahanap si Clara Ara sa gitna ng mga nanonood. Kailangan kitang kausapin, sabi niya. Halatang may halong emosyon ng boses. Hinanap sa bulsa ng jacket niya at inilabas ang isang mabigat na business card na kulay cream. Pinindot niya ito sa nanginginig na kamay ni Clara Ara. Malamig ang mga daliri niya na parang yelo. Tawagan mo itong number. Hanapin mo ako agad. Napaka-importante nito. Tapos, nawala na siya. Nilamon ng maulan na gabi, iniwan ang katahimikan at isang restaurant na puno ng mga bulong-bulong na hula. Nakatingin si Clara Ara sa card na hawak niya. Hawak, Alice Tister Finch, CEO ng Finch Global Holdings. Mabigat ang pakiramdam ng mga naka-emboss na letra, parang isang paanyaya na hindi pwedeng balewalain. Agad itong kinuha ni Ginoong Dubois mula sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Maeve? Tanong niya. Pamumula ang mukha sa halong galit at takot. Anong sinabi mo sa kanya? Wala. Wala akong ginawa. Depensado si Clara Ara, nanginginig ang boses. Siya lang, nakita niya yung kwintas ko, tapos bigla siyang naiyak. Napailing si Dubois, pero may bahagyang pagdududa sa kanyang mga mata. Kwintas? Huwag kang maging katawa-tawa. Ikaw ay nasa delikadong sitwasyon ka na. Lumayo ka sa likod. Aayusin kita mamaya. Isiniksik niya ang card sa bulsa at dali-daling umalis para asikasuhin ang iba niyang mayayamang kliyente. Nilamon ng kahihiyan si Clara Ara nang umatras siya papunta sa staff room. Tumingin sa kanya ang mga katrabaho niya na may halong kuryosidad at awa. Pakiramdam niya ay parang specimen siya sa ilalim ng mikroskopyo. Ginugol niya ang natitirang oras ng kanyang shift na mekanikal na naglilinis ng mga pinggan at nagpapuno ng mga baso. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang kakaibang traumatic na pangyayari. Nakaimprinta sa kanyang isipan ang mukha ni Alice Tister Finch na punong-puno ng matinding sakit, alaala. Nang gabing iyon, habang bumabiyahe siya pabalik ng Queens sa subway, ang paulit-ulit na kalabog ng tren ay tila laban sa magulo niyang isip. Ang pilak na kwintas ay biglaang naging mabigat sa kanyang balat. Regalo mula sa isang kaluluwang nakilala ko sa isang napakadilim na gabi. Umiikot sa isip niya ang mga salita ng kanyang ina, ngayon ay may bagong mahiwagang kahulugan. Pag-uwi niya, natutulog si Leo sa sopa, ang libro niya sa kasaysayan ay nakabukas sa dibdib. Maingat niya itong tinakpan ng kumot at pumunta sa maliit niyang kwarto. Mula sa luma, sa kahoy na kahon, kinuha niya ang isang dakot ng mga lumang litrato ng kanyang ina. Si Sarah Maeve ay isang babae na may mababait na mga mata at mahinahong ngiti, isang haligi ng tahimik na lakas na nagdoble shift bilang ER nurse para mabigyan ng disenteng buhay ang kanyang mga anak. Wala siyang litrato na suot ang locket. Nalaman ni Clara Ara na nakita niya lang ito sa velvetyong kahon hanggang sa kanyang ika-18 na kaarawan. Ang kanyang ina ay isang pribadong tao, lalo na tungkol sa buhay niya bago dumating ang mga bata. Bihira siyang magsalita tungkol sa nakaraan, palaging nakatuon sa hinaharap. Pwede kaya itong susi kaya ng kwintas ang nakatagong nakaraan? Kinabukasan sa restaurant, tense ang atmosphere. Minaliit siya ni Ginong Dubois ng malamig. Sigurado siyang matatanggal siya sa trabaho. Pero pag nagsimula na ang lunch rush, dumating ang isang makintab na itim na kotse. Yung Rolls Royce na iyon, pareho nung isang gabi. Pumasok si Marcus, ang trooper, sa restaurant. Hindi niya pinansin si Ginoong Dubois at diretso siyang lumapit kay Clara. Miss Maeve, magalang niyang sabi, hinihiling ni Ginoong Finch na pumunta ka sa bahay niya. Tumingin siya kay Dubois. At si Ginoong Finch ay humihiling din na isauli mo ang card na kinuha mo
kay binibining Maeve at na mabayaran siya para sa buong araw niyang trabaho dahil sasama na siya sa akin ngayon. Namutla si Ginoong Dubois. Nauutal siyang humingi ng paumanhin at mabilis na ibinalik ang card kay Clara Ara. Tuluyan nang nagbago ang kapangyarihan sa lugar. Hindi na siya isang pasaway na waitress, kundi isang imbitadong bisita ng pinakamakapangyarihang lalaki sa kwarto. Natatakot si Clara Ara. Ano kaya ang gusto niya? May problema ba siya? Pero mas malalim pa, dahil sa matinding puwersa ng kuryosidad, nagtulak siya pasulong. Mas malaki ito kaysa sa trabaho niya, mas malaki kaysa sa isang kakaibang insidente sa isang kainan. Ito ay isang sinulid na konektado sa kanyang ina at kailangan niyang hilahin ito. Sige, bulong niya halos. Pupunta ako. Tinanggal niya ang kanyang apron na parang huling beses at sinundan si Marcus papunta sa naghihintay na sasakyan. Nang magsara ang malambot na pinto ng leather na may mahinang tunog, parang nilalagyan siya ng takip mula sa pamilyar na mundo ng kanyang mga pagsubok, mahigpit niyang hinawakan ang pilak na locket na may buwan. Papunta siya sa ang puso ng isang misteryo at may nakakakilabot siyang pakiramdam na magbabago ng tuluyan ng kanyang buhay. Ang biyahe papunta sa bahay ni Alistair Finch ay tahimik, para bang nasa ibang mundo. Tapos na ang ulan at kumikislap ang syudad sa mahina, pero maliwanag na hapon. Pero sa loob ng kotse, tahimik at seryoso ang aura. Umakyat sila sa bayan, iniwan ang magulong enerhiya ng Midtown para sa marangal at matatandang mansyon ng Upper East Side. Pumasok ang Rolls-Royce sa isang pribadong driveway na may gate bago pa man. Isang mansyon na gawa sa limestone na hindi halata na bahay kundi parang pambansang monumento. Pinuntahan ni Marcus siya sa isang napakagarang pasukan. Ang sahig ay makintab na marmol. Ang kisame ay umaabot ng 3 palapag ang taas. At katahimikan ang nangingibabaw. Tanging ang malamyos na echo ng kanilang mga yapak ang maririnig. Parang palasyo na walang buhay, isang gintong hawla na itinayo para sa iisa. Pinasok siya ni Marcus sa isang malawak na sala. Ang mga kasangkapan ay napakaganda, walang kapantay ang halaga, pero tila hindi nagalaw, parang exhibit sa museo. Alistair Finch. Nakatayo siya sa tabi ng mataas na bintana, nakatapat ang likod sa kanya, nakatingin sa maayos na hardin. Iba ang dating niya kumpara sa wasak na lalaki sa restaurant. Ngayon, kalmado siya, nakasuot ng perpektong gray na suit, pero nakatungo ang mga balikat niya dahil sa di nakikitang bigat. Lumingon siya nang pumasok siya, at kahit hindi naligaw ang mga mata niya sa lungkot, halata pa rin ang malalim at matinding dalamhati. Miss Maeve, sabi niya, tahimik at formal ang tono ng boses. Salamat sa pagpunta mo. Patawarin mo ako sa aking... Ang ugali mo kagabi, hindi talaga katanggap-tanggap. Ayos lang yan, sabi ni Clara Ara ng mahina, kahit hindi naman talaga. Okay ka lang ba? May bahagyang pagkabigla sa mukha niya. Siguro kasi naisip na tatanungin siya niyan. Oo, magiging okay ako. Pakiusap, may ipapakita akong bagay sa'yo. Yung dahilan kung bakit ako nagwala. Yun lang ang paraan para maintindihan mo. Pinuntahan niya si Clara Ara palabas ng drawing room at tinahak ang mahabang hallway na may mga panel na kahoy. Huminto siya sa harap ng makapal na pinto ng oak at itinaas ito na nagbukas ng isang study room. Ang kwarto ay puno mula sahig hanggang kisame ng mga aklat na may balat na pabalat. May malaking mesa na gawa sa mahogany sa isang dulo, pero ang pinakapansin-pansin sa kwarto ay ang nakabitin sa malaking hindi nakailaw na fireplace. Ang portrait. Napabuntong hininga si Clara Ara. Isang obra maestra iyon, isang babaeng sobrang ganda na nahuli sa isang sandali ng payapang kaligayahan. Naka-emerald green, na damit siya na bagay sa kanyang naglalagablab na pulang buhok at kumikislap na berdeng mga mata. Para siyang buhay na parang kaya niyang lumabas sa frame kahit kailan. At habang tinitingnan ito ni Clara Ara, na sanay sa kanyang sining, pinag-aralan ng mga historiador ang mga detalye, ang mga bihasang hagod ng brush, ang laro ng liwanag at anino.
na tumama sa leeg ng babae. Huminto ang tibok ng puso niya. Napinta ng perpekto at maliwanag gamit ang brush ng artist ang kanyang pendant. Ang crescent moon, ang sapphire star, pareho ito sa lahat ng posibleng paraan. Iyan, bulong niya habang unti-unting lumalapit. Hindi pwedeng mangyari ito. Ang pangalan niya ay Elelanena, sabi ni Alistair, na may boses na puno ng luha na hindi pa pumatak. Habang nakatitig siya sa painting, sinabi niya, siya ang asawa ko, at unti-unting lumabas ang kwento tungkol sa locket. Kinwento niya ang tungkol sa tahimik na artisan mula sa Tuscany, si Alejandro Bellini, at kung paano niya inutusan yung natatanging piraso para sa kanilang unang anibersaryo. Ipinaliwanag niya kung paano hindi ito tinanggal ni Elelanena, paano ito naging bahagi na niya. Nakasuot siya nung gabing nangyari ang aksidente. Sabi niya, habang nanginginig ang boses, pauwi siya mula sa pagbisita sa kapatid niyang babae sa Hilaga. Madulas ang kalsada dahil sa ulan. Sabi sa ulat ng pulis, tumama ang kotse sa isang bahagi ng itim na yelo. Nakatuon ang tingin niya sa kwintas sa painting. Naghanap sila sa mga durog na bahagi ng kotse ng ilang araw. Nag-hire ako ng sariling grupo para saliksikin bawat piraso ng debris. Nawala na yon. Akala ko nawasak o ninakaw na. Sa loob ng 10 taon, naniwala akong tuluyan na itong nawala. Sa wakas, inalis niya ang tingin sa portrait at tumingala kay Clara Ara. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. At nung nakaraang gabi, nakita kitang suot ang kanyang locket, suot ang bahagi ng kaluluwa ng asawa ko. Kaya kailangan kong tanungin ka muli, Miss Maeve, pakiusap, sabihin mo kung paano mo ito nakuha. Naiwalan ng salita si Clara Ara, umiikot ang isip niya. Parang umikot ang mundo sa kanyang axis. Tumingin siya mula sa pininturang kuwintas papunta sa totoong hawak niya sa kamay. Hindi lang sila magkapareho. Pareho sila. Huminga siya ng malalim at nahanap ang boses niya. Ito ay pag-aari ng nanay ko. Sabi niya ang mga salita, ramdam ang pagiging maliit at hindi sapat sa malawak na kwarto. Ang pangalan niya ay Sarah Maeve. Siya ay isang nurse. Ibinigay niya ito sa akin para sa aking ika-18 na kaarawan bago siya pumanaw. Sinabi niya sa akin na regalo yon na ibinigay sa kanya sa isang sobrang madilim na gabi. Nagkunot noo si Alistair. Si Sarah Maeve, isang nurse. Wala akong kilala sa pangalang, yan. Kilala ba niya ang asawa ko? Magkaibigan ba sila? Sa tingin ko hindi, sabi ni Clara Ara ng tapat. Hindi kailanman nabanggit ng nanay ko ang pangalan ni Elelanena. Hindi kami umiikot sa ganong mga tao. Tahimik at matindi ang tensyon sa pagitan nila. Puno ng kaba ang kwarto. Nakangiti ang magandang babae sa larawan na nakatingin sa kanila. Ang mga ipininturang mata niya parang may tinatagong sikreto na naguugnay sa kanila. Dalawang desperadong mundo. Nakita ni Alistair ang multo ng kanyang asawa at nakita ni Clara Ara ang misteryo ng kanyang ina. Ibigay ko sa'yo kahit ano para dito, sabi ni Alistair, ramdam ang pagkadesperado sa boses niya. Sabihin mo lang ang presyo mo, $1,000,000? $5,000,000? Wala yang halaga sa akin. Kailangan ko lang talaga ito pabalikin. Tumingin si Clara Ara sa pendant sa kamay niya, tapos balik sa litrato. $5,000,000. Buhay nila ni Leo magbabago na ng tuluyan. Wala ng utang, wala ng doble shift. Totoong kinabukasan. Pero naisip niya ang tungkol sa ina niya. Kamay, malamig at payat, pinipisil ito sa kanyang palad. Kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may kaunting liwanag at ganda. Ito na lang ang huling alaala niya ng kanyang ina. Pasensya na po, Ginoong Finch, sabi niya, nanginginig, ngunit matatag ang boses. Hindi ko po pwedeng ibenta, hindi ito tungkol sa pera. Ito na lang po ang natira sa akin mula sa kanya. Mukhang lugmok si Alistair, pero may bahagyang paggalang sa kanyang mga mata. Nakita niya sa babae ang paninindigan na hindi mabibili ng pera. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, naiintindihan ko, pero hindi ko pwedeng palampasin to. May kwento dito, bahagi ng huling mga oras ng asawa ko na hindi ko alam.
at hahanapin ko kung ano yon. Si Alistair Finch ay lalaking kayang baguhin ang mundo gamit ang yaman at walang tigil na determinasyon. Hindi naiiba ang misteryo ng kwintas. Kinabukasan pagkatapos ng pagkikita nila ni Clara Ara, tinawag niya ang pinakamahusay na pribadong investigador sa New York City, isang babae na kilala sa pagiging discreet at matiyaga, si Miss Evelyn Reed. Si Evelyn ay nasa huling 40s na, matalasang isip. Matalinong mga mata at may aura ng kalmadong kakayahan na agad nagpa-relax kay Alistair. Umupo siya sa tapat niya sa kanyang malinis na opisina, may leather-bound na notebook sa kanyang kandungan, at nakinig ng walang patid habang ikinuwento niya ang buong kwento. Ang aksidente, ang nawalang kwintas, ang waitress at ang kanyang ina, ang nurse na si Sarah Maeve. Kaya ang layunin ay dalawang bagay pagtatapos ni Alistair habang nakapikit ang kanyang mga kamay sa kanyang mahogany na mesa. Una, gusto kong hanapin mo ang pinanggalingan ng kwintas na iyon. Gusto kong malaman ng buong katiyakan kung paano ito napunta doon. Mula sa lugar ng isang nakamamatay na aksidente sa kotse, 10 taon na ang nakakaraan, napunta ito sa isang nurse na nagngangalang Sarah Maeve. Pangalawa, gusto ko ng kumpletong kasaysayan ni Sarah Maeve. Gusto kong malaman kung sino siya, saan siya nagtrabaho, at kung may kahit anong posibleng koneksyon, gaano man ito kalayo kay misis ko na si Elena Finch. Kailangan ko ng eksaktong petsa at lugar ng aksidente, ang ulat ng pulis, at anumang personal na gamit na nakuha mula sa lugar ng insidente. Sabi ni Evelyn, habang hinihila ang panulat niya sa pahina. Kailangan ko rin lahat ng impormasyon na meron kayo tungkol kay Elena. Ischedule para sa araw na yon. Nandito lahat, sabi ni Alistair, habang itinutulak ang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. 10 taon na nang walang patutunguhan. Sana mas swerte ka. Hindi ako umaasa sa swerte, Mr. Finch, sabi ni Evelyn ng diretso. Nagsimula ang investigasyon ni Evelyn Reed hindi sa mga tao, kundi sa mga papeles. Inilagay niya ang sarili sa isang pribadong opisina na napapalibutan ng mga dokumento. Ang ulat ng pulis tungkol sa aksidente ni Elena ay detalyado pero malamig ang dating. Nag-iisang sasakyan ang naaksidente. Ruta 17 papuntang Kanluran malapit sa bayan ng Montoelo. Itim na yelo ang binanggit bilang dahilan, faktor. Napatay ang biktima sa lugar mismo. Napansin ni Evelyn ang oras na 11:48 ng gabi, Oktubre 26. Sunod, kinuha niya ang talaan ng mga na-recover na gamit mula sa kaso. Listahan ng mga gamit ni Elena, isang designer na handbag, wallet na may mga credit card, at $212 na pera, isang pares ng diamond na hikaw. Wala namang nabanggit na kwintas. Ganon din ang report ng paramedic. Bigla na lang nawala ang locket. Tapos, nilipat ni Evelyn ang atensyon niya kay Sarah Maeve. Nag-check siya ng background. Ipinanganak sa Binghamton, New York. Nagtapos sa isang state nursing programa. Walang kriminal na record, sunod-sunod na mga address sa mga working class na neighborhood sa Queens, isang single mom sa 2 anak, sina Clara Ara at Leo. Hindi nakalista ang ama sa kanilang birth certificates. Sa lahat ng aspeto, si Sarah Maeve ay isang ordinaryong babae na namuhay ng ordinaryo at masipag. Nagsimulang mag-cross-reference si Evelyn. Kinuha niya ang mga employment records. 10 taon na ang nakalipas, si Sarah Maeve ay nagtatrabaho bilang ER nurse. Napikit si Evelyn ng bahagya. Tiningnan niya ang lokasyon, hindi pala nagtrabaho si Sarah, sa isang malaking ospital sa New York City. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na regional medical center, ang Catskill Regional. Naramdaman ni Evelyn ang isang biglaang kilig, yung unang tunay na koneksyon. Bumukas siya ng mapa. Ang Catskill Regional Medical Center ay hindi lalampas sa 15 milya mula sa lugar ng aksidente sa Route 17. Binago nito ang lahat. Nakasulat sa ulat ng pulis na si Elena ay idineklarang patay agad sa lugar ng aksidente. Pero tama ba talaga yon? Sa gulo ng isang malubhang aksidente sa madilim na gabi, pwedeng mali ang mga unang ulat. Paano kung na-transport siya? Tumawag si Evelyn para humingi ng pabor sa isang kakilala sa State Archives. Gusto niya
yung mga ambulance dispatch logs at emergency room admission records ng Catskill Regional noong gabi ng Oktubre 26, 10 taon na ang nakalipas. Medyo mahirap makuha yon. Baka nawawala na o nakatago lang sa malalim na storage yung mga records na ganun katagal. Habang naghihintay siya, sinilip niya ang buhay ni Elena Finch. Binigyan siya ni Alistair ng access sa mga lumang email at kalendaryo ni Elena. Sobrang aktibo siya sa philanthropy at sangkot sa maraming charity. Pero hindi iyon ang hinahanap ni Evelyn. Ang buhay niya sa publiko. Naghahanap siya ng mga sikreto. Sinimulan niyang basahin ang mga personal na email, yung mga ipinagpapalitan kasama ang pamilya. Madalas, may mga mainit na email mula sa kanyang mga magulang. Pero may napansin si Evelyn na kakaiba. May puwang. Si Elena ay may nakababatang kapatid na babae, si Isabel de Ero, na tilay hindi na sila nagkakaayos. Walang email na pumunta o galing kay Isabel, pero lumalabas ang pangalan niya sa mga tensyonadong palitan ng salita ni Elena at ng kanyang ina. Nanay, dapat maintindihan mo, pinili na ni Isabel ang kanyang landas. Pero kapatid ko pa rin siya. Isang posibleng lead yon, pero parang walang kinalaman sa lockets. Inayos ni Evelyn iyon at nag-focus siya sa mas promising na lead, yung hospital. Makalipas ang 2 araw, dumating sa inbox niya ang digitized file, yung ER logs mula sa Catskill Regional. Pinag-scroll niya yung mga admissions nung gabi ng aksidente. May isang taong may basag na braso dahil sa pagkahulog, isang bata na may mataas na lagnat. Tapos nakita niya ito, isang admission na naka-timestamp din. Jane Doe, babaeng hindi gumagalaw, mga 40 taong gulang, dinala mula sa isang single vehicle MVC sa Route 17. Matinding trauma. Kumakatok ng mabilis ang puso ni Evelyn sa dibdib niya. Mali ang ulat ng pulis. Hindi sa gilid ng kalsada namatay si Elena Finch. Sa ospital siya namatay. Mabilis niyang tiningnan ang listahan ng mga staff sa ER shift noong gabing iyon. Dumulas ang mga mata niya sa listahan ng mga doktor at nurse na naka-duty. At nandun nga, nurse na naka-duty sa triage at trauma bay ay si Sarah Maeve RN. Hindi na basta thread ang koneksyon, para na itong lubid na nag-uugnay sa may bahay ng bilyonaryo at sa nanay ng waitress sa huling desperadong sandali. Buhay ni Elena Finch. Hindi basta-basta nahanap ni Sarah ang locket. Nandoon siya noon. Yung balita na namatay si Elena sa ospital at hindi sa gilid ng kalsada ay parang suntok sa tiyan kay Alistair. Sa loob ng 10 taon, inisip niya na bigla at mahabagin ang pagkamatay niya. Pero ang totoo na buhay pa siya, nag-iisa at nasa ospital ng iba ang naging bagong impyerno. Pero dito rin nakuha ni Evelyn Reed ang konteksto na kailangan niya. Dinala siya bilang isang Jane Doe, paliwanag ni Evelyn habang nakaupo sa harap ni Alistair sa kanyang study. Larawan ni Elena na nakatingin pababa sa kanila. Nasa bag ng asawa mo yung ID niya. Pero sa gulo ng trauma case, ang una talaga na dapat gawin ay ang pag-stabilize, hindi ang pag-identify. Nang matagpuan nila at nakatawag na sila, nasa biyahe ka na papunta. Pero patay na siya noon. Mga 50 minuto lang ang pagitan ng pagdating niya at ng pagkamatay niya. Si Sarah Maeve ang Primate Murray primary nurse na naka-assign sa bay niya. Kaya ninakaw niya, sabi ni Alistair. Malamig at flat ang boses niya. Namatay na ang asawa ko, tapos ninakawan pa siya ng kwintas ng babaeng yon. Hindi yata ganoon kasimple Ginoong Finch, mahinahong tugon ni Evelyn. Walang bahid sa record ni Sarah Maeve. Walang reklamo, walang disciplinary action. Kilala siya sa kanyang malasakit. Ang pagnanakaw sa isang naghihingalong pasyente ay hindi bagay sa kanya. May kulang pa sa puzzle na ito. Itinuro ni Evelyn ang file tungkol sa inayos na kapatid ni Elena, si Isabel. Sinimulan kong imbestigahan si Isabel Devo. Hindi naging madali. Mukhang tinakwil siya ng pamilya Devo, ang pamilya ni Elena, na in love siya sa yung mga tao na hindi siya tanggap, isang musikero na walang pera. Pinutol nila siya. Nawala siya sa kanilang mundo mga 15 taon bago mamatay si Elena. Nahanap ni Evelyn si Isabel.
Ilang linggo ang inabot, pero nahanap niya itong nakatira ng tahimik at mahirap sa isang maliit na bayan malapit sa Ithaca. Ngayon, balo na siya at ang pangalan niya ay Isabel Jensen. Ayon sa kanyang kalendaryo, sabi ni Evelyn, nahanap ni Eleanor si Isabel 2 buwan bago ang aksidente. Palihim silang nagkakausap, sinusubukang ayusin ang kanilang alitan. Yung gabi sa aksidente, hindi lang bumibisita si Eleanor sa kapatid niya. Papunta siya para makita si Isabel ng unang beses pagkatapos ng 15 taon. May dala siyang cashier's check na malaking halaga para tulungan si Isabel na makabangon muli. May dala rin siyang personal na regalo bilang tanda ng kanilang pagkakasundo. Tumingin si Alistair sa kanya, unti-unting nagkakabit-kabit ang mga piraso ng pangyayari ng malinaw at nakakatakot. Eksakto ang kwintas, sinabi ni Evelyn. Ang tanging nakakaalam ng plano ay ang personal assistant ni Eleanor. Noong panahon na iyon, nakausap ko siya. Sobrang saya ni Eleanor, pero kinakabahan din siya. Hindi na niya nakita ang kapatid niya mula nung teenager pa si Isabel. Nag-aalala siya na baka hindi na niya siya makilala. Ngayon, iginuhit ni Evelyn ang huling malungkot na eksena para kay Alistair. Isipin mo ang eksena, Ginong Finch. Sa Trauma Bay din. Maliwanag ang mga ilaw. May mga taong nagsisigawan. Ramdam mo yung desperadong pagmamadali. Unti-unting nawawala ang lakas ng iyong asawa. Nalilito siya. Masakit ang nararamdaman. Alam niyang hindi na siya makakaligtas. Ang huling iniisip niya ng todo ay siya. Misyon na makakuha ng tulong para sa kapatid na kakakita pa lang niya. Sa kanyang nalilitong kalagayan, nakita niya ang isang mabait na mukha na yumuko sa kanya, isang nurse na may malumanay na mga kamay at mahinahong boses. Sa gitna ng gulo ng trauma, hindi niya ito nakita bilang estranghero. Nakita niya ang anino ng kapatid. Sobrang hina ng loob niya na makakita ng babae na halos kapareho niya ng edad at may mahabaging ugali. Huminto sandali si Evelyn, hinayaan ang bigat ng sandali na maramdaman. Ang pasyente, si Jane Doe, ay balisa. Binasa ni Evelyn ang isang pahayag na nakuha niya mula sa isa pang nurse. Yung shift na yon, paulit-ulit siyang sinusubukang magsalita. Mahina na siya, pero hinawakan niya ang kamay ni Nurse Maeve. Yun na yung huli niyang ginawa. Asawa ko yan, bulong ni Alistair. Nanginginig ang boses. Akala ni Sarah na si Maeve ay kapatid niya. Iyon lang ang teoryang swak sa lahat ng ebidensya, sabi ni Evelyn. Sa huling sandali ng buhay ni Eleanor Finch, tinanggal niya yung moon locket, regalo para sa matagal nang nawalang kapatid niya, at inilagay sa kamay ng babaeng inisip niyang si Isabel. Siguro ay bumulong siya ng isang salita, at sinabi niya, "Para sa'yo to." Tapos nawala na siya. Naiwan si Sarah Maeve na hawak ang isang napakahalagang alahas mula sa isang pasyenteng kakamatay lang. Nang dumating ang pamilya, iba na ang sitwasyon. Paano niya ipapaliwanag na ang papalapit ng mamatay na pasyente ang nagbigay sa kanya ng kwintas? Mababatikos siya na nagnakaw, mawawala ang trabaho niya, pati lisensya bilang nurse. Isa siyang single mom na may 2 anak. Natakot siya, kaya hindi siya nagsalita. Pinanatili niya ang pendant, hindi bilang ninakaw na bagay, kundi bilang alaala ng isang malungkot na pangyayari na patuloy siyang ginugulo. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Malalim ang katahimikan sa silid-aralan. Mas komplikado at mas masakit sa puso ang katotohanan kaysa sa simpleng pagnanakaw. Isang kwento ito hindi ng kasakiman, kundi ng maling pagkakakilanlan, desperasyon at takot. Tumingin si Alistair sa larawan ng kanyang asawa, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi lang ang kanyang pagkawala ang nakita niya, kundi ang huling ginawa nito. Isang gawa ng pagmamahal para sa isang kapatid na halos hindi niya alam na umiiral. Isang gawa na nabigo sa misyon, pero nasaksihan ng isang mabait na estranghero. Ang kwintas ay hindi lang basta isang bagay, alahas. Huling habilin at testamento ni Eleanor na naipadala sa maling tao. Ang katotohanan, nang dumating na, hindi ito apoy na naglilinis, kundi isang tahimik at maliwanag na bukang liwayway. Ilang araw pagkatapos ng kanyang pagkikita kay Evelyn Reed,
Hindi lumabas si Alistair Finch sa kanyang silid-aralan. Nakaupo siya sa malalim na leather na upuan sa tapat ng fireplace, nakatitig lang sa litrato ng kanyang asawa. Dati, tinitingnan niya ito nang may hawak na sakit ng isang lalaking ninakawan ng kanyang nakaraan. Ngayon, tinitingnan niya ito nang may panibagong pananaw. Nakikita niya ang babae, hindi lang ang asawa. Nakikita niya ang ate, ang anak, ang tagapagtago ng lihim. Naroon pa rin ang dalamhati, isang malawak at pangmatagalang dagat sa loob niya. Pero nagbago na ang itsura nito. Ang malalakas, na hampas ng hilaw na pagdadalamhati ay unti-unting nawala. Naiiwan ang malalim at malungkot na alon ng pag-unawa. Sa wakas, nakita niya ang bahagyang tensyon sa kanyang pininturang ngiti. Ang kumikislap na pag-aalala na hindi niya kailanman ibinahagi sa kanya. Nasa isang misyon siya ng pag-ibig at pagkakasundo, isang misyon na hindi niya alam. Ang huling sandali niya ay hindi lang basta magulo at masakit na pagtatapos, kundi isang may layunin kahit na trahedya. Gawa, hindi man napawi ng kaalamang to ang sakit, binigyan ito ng hugis at kahulugan. Hindi na siya nagdadalamhati lang sa isang biktima ng walang kwentang aksidente. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng huling hindi natupad na hiling ng kanyang asawa. At ang unang hakbang para parangalan ang legasyang yon ay makipag-usap kay Clara Ara Maeve. Pinipigilan niya ang sarili na utusan si Marcus na dalhin siya sa mundo ng marmol at katahimikan. Iyon ang dati niyang sarili, si Alistair na nag-uutos. Pero itong bagong mahina niyang pagkatao, naintindihan na kailangan niyang makipagkita sa kanya sa lugar na komportable siya. Isang paghingi ng tawad sa kanyang unang pagkadismaya at isang pagpapakita ng malalim na paggalang sa babaeng ang ina ay naging hindi sinasadyang bahagi sa pinakamalaking trahedya ng kanyang buhay. Ang kapehan na pinili niya sa Queens ay ibang klase kumpara sa marangyang kapehan. Maliit ito at masigla, puno ng amoy ng pinipritong butil ng kape at bagong lutong tinapay. Ang mga bulong ng usapan sa kapitbahay ay parang buhay, taliwas sa taimtim na katahimikan sa kanyang sariling bahay. Ramdam niya na siya ay napapansin sa kanyang suot na damit na tinahi para sa kanya, isang parang multo mula sa ibang mundo. Umupo siya sa isang duwag-duwag na mesa sa tabi ng bintana, ang puso niya pumipintig ng sobra sa kaba na matagal niyang hindi naramdaman. Nang dumating si Clara Ara, mukhang mas bata at mas mahina kaysa sa naaalala niya. Nakasimple lang siyang asul na sweater at kusang nilapat ng kamay niya sa leeg ang pendant habang papalapit sa mesa niya. Ang unang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng mga lihim ng 10 taon. Salamat sa pagpunta mo, Clara Ara. Nagsimula siya, mas malambing ang boses kaysa dati niyang narinig. Sabi mo may mga sagot ka, sagot niya. Halos bumulong lang, mata niya'y naghahanap sa kanya ng kahit anong palatandaan kung ano ang susunod. Huminga siya ng malalim, naamoy ang kape at steamed milk na parang kakaiba pero nagbibigay din ng kapanatagan. Nagsimulang magsalita, hindi bilang isang bilyonaryong nag-uutos, kundi bilang kapwa nagdadalamhati na nagbabahagi ng masakit na kwento. Sinabi niya ang lahat, maingat at maayos ang mga salita. Kinausap niya siya tungkol sa kapatid na babae ni Elena Nena na matagal nang hindi nakakausap, si Isabel, ang mga tao ng katahimikan at ang maingat na lihim na pagkikita nila. Inilarawan niya ang cashier's check, ang nakatakdang pagkikita, at ang natatanging kwintas na pinili bilang sukdulang simbolo ng kapatawaran at pagmamahal ng magkapatid na babae. Nakinig si Clara Ara. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito hanggang sa mata niyang namulat sa pagkabigla. Tapos, nang simulang ilarawan ni Alistair ang eksena sa Catskill Regional Hospital, ang magulong pagtanggap kay Jane Doe, ang 20 minutong panahon ng unti-unting pagkawala ng buhay, ang mukha niya ay lumuhod sa lungkot. Ipininta niya ang larawan na ibinigay ni Evelyn Reed sa kanya, isang namamatay at naliligaw na si Elena Nena
na hindi nakakita ng nurse si Sarah, Maeve, pero ang mukha ng kapatid na matindi niyang gustong makita. Sa huling sandali sinabi ni Alistair na nangingibabaw ang emosyon sa boses niya. Naniniwala ang asawa ko na natagpuan niya ang kapatid niya. Pinindot niya ang pendant sa kamay ng nanay mo at bumitaw. May umalingaw-ngaw na hikbi mula sa mga labi ni Clara Ara, isang malakas at masakit na tunog. Ngayon lang nito naging malinaw. Yung lungkot sa mga mata ng nanay mo, yung kwento ng regalo mula sa isang kaluluwa sa madilim na gabi. Hindi pala regalo yon. Pasanin pala yon. Isang malupit at sagradong lihim na matagal nang dala ng nanay mo nang mag-isa. Siya, naalala niya, ang matatag at tahimik niyang ina, isang dalagang nag-iisa na nagsisikap palakihin ang dalawang anak. Natatakot na maakusahan ng pagnanakaw, mawalan ng lahat, pero hindi kayang itapon ang huling hiling ng isang namamatay na estranghero. Ang kwintas ay hindi na lang basta bahagi ng kasaysayan ng kanyang ina. Ito na ang susi sa lihim na sakit ng kanyang ina. Bumuhos ang luha sa kanyang mukha, tumulo sa luma at gasgas na kahoy na mesa. Palagi siyang nalulungkot tuwing tinatanong ko tungkol dito. Bulong ni Clara Ara habang umiiyak. Naalala ko isang beses tinitingnan ko ito sa ang kahon niya at nakita ko ang refleksyon niya sa salamin. Mukhang haunted siya. Akala ko dahil naaalala niya yung isang nawalang pag-ibig. Pero ito pala ang dahilan. Siya lang ang nagdadala noon lahat. Itinutulak ni Alistair yung manipis na kahon ng mga napkin papunta sa kanya. Isang awkward pero taos-pusong kilos. Mabait siyang tao, Clara Ara. Napasama siya sa isang imposibleng sitwasyon. Sa galit at lungkot ko, unang inisip ko na magnanakaw siya. Pero ang totoo, saksi ang nanay mo sa isang gawa ng pagmamahal. Hindi niya sinasadya. Tagapangalaga. Hindi ako nagalit dahil doon. Taos-puso akong nagpapasalamat na nandoon siya kay Elena noong hindi ako makasama. Sa maliit at maingay na kapehan, habang umiinom ng malamig na kape, nawala ang pagitan nila. Hindi na sila ang bilyonaryo at ang waitress. Dalawang ulila sila ng iisang trahedya. Magpakailanman silang pinag-ugnay ng isang maliit na pilak na buwan, isang tahimik na nurse, at isang babae sa isang larawan. Ang paglalakbay papuntang probinsya ilang linggo, pagkatapos noon ay tahimik at puno ng pagninilay. Nakaupo si Clara Ara sa malambot na upuan ng pasahero sa Rolls-Royce, nakatingin sa paligid. Ang mga konkretong tore ng lungsod ay napapalitan ng malawak na luntiang kapatagan ng probinsya. Paminsan-minsan silang nag-uusap ni Alistair, nagbabahagi ng maliliit at maingat na detalye tungkol sa mga babaeng nawala sa kanila. Inilarawan ni Alistair ang tawa ni Elena, isang tunog na kayang punuin ang kahit anong kwarto, at sinabi naman ni Clara Ara ang tungkol sa mga kamay ng kanyang ina, na palaging banayad kahit na sila'y tuyot at parang nasunog dahil sa disinfectant ng ospital. Unti-unti silang bumubuo ng tulay sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, isang alaala sa bawat pagkakataon. Nakatira si Isabel Jensen sa isang maliit at luma ng bahay. Isang bahay sa bukid, medyo nakatago mula sa kalsada, napapalibutan ng makukulay na ligaw na bulaklak. Nang buksan niya ang pinto, para siyang nakakita ng multo. Pareho sila ng babaeng nasa larawan ng mga mata na kulay esmeralda, pero kitang-kita ang mga bakas ng hirap sa buhay sa mga iyon. Ramdam ang pagod sa kanya, pati na ang pagiging maingat ng isang taong matagal nang sanay na naiiwan sa gilid. Si Alistair, sa isang banayad na paraan na ikinagulat ni Clara Ara, ipinakilala silang dalawa at sinimulang ikwento ang kwento. Nakikinig si Isabel, mahigpit niyang niyakap ang sarili, mukha niya ay puno ng hindi makapaniwala. Pero habang kinukwento ni Alistair ang mga lihim na email tungkol sa excitement at kaba ni Elena sa kanilang pagkikita, unti-unting nagkakabutas ang tindig ni Isabel. Binabanggit niya ang mga detalye na hindi niya pwedeng malaman kung hindi totoo ang kwento. Nang ilahad na niya ang huling sandali sa ER, naupo si Isabel sa isang upuan malapit doon, tinakpan ang mukha gamit ang mga kamay,
at umiyak para sa kapatid na 2 beses niyang nawala. Matagal din bago naisip ni Clara Ara na panahon na. Nanginig ng konti ang mga daliri niya habang inaabot ang clasp sa likod ng kanyang leeg. Inalis niya ang kwintas at ang pendant na may buwan ay nahulog sa kanyang palad na parang mabigat pero magaan din. Lumapit siya kay Isabel at lumuhod sa harap niya. "Para talaga ito sa'yo," sabi niya. Malinaw at malakas ang boses sa tahimik na silid. Inabot niya ang kamay niya, nakapatong ang pendant sa kanyang palad, kumikislap ang maliit na sapphire na parang luha. Tumingala si Isabel, medyo malabo ang paningin. Tinitigan niya ang pendant na parang sagrado. Nanginig ang kamay niya habang inaabot at hinipo ito. Ito ang alahas na pag-aari ni Elelanena na ipaliwanag sa huling email niya, isang pangakong panibagong simula. Isang hikbi ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang lalamunan habang tinanggap niya iyon, mahigpit na niyayakap sa dibdib. Ito ay isang mensahe ng pag-ibig na naglakbay ng higit 1 dekada sa buhay ng isang estranghero bago tuluyang makarating sa kanya. Hinawakan niya ito ng matagal na banal na sandali. Pagkatapos, ang mga luha sa kanyang mga mata ay tumapat kay Clara Ara. Tiningnan niya ang batang babae, isang taong ang buhay ay hinubog ng lihim na itinago ng kanyang ina para sa kapatid na ngayon ay kanyang inaalala. "Ang kapatid ko ang nagbigay nito sa nanay mo," sabi ni Isabel, may bahid ng lungkot ang boses niya, "at ang nanay mo, dahil sa takot o awa o pareho, ang nagprotekta doon. Ipinasa niya ito sa'yo, sa anak niyang babae. Umalis na ito sa kwento ng pamilya ko nung hinawakan ni Eleanor ang kamay ng nanay mo. Naging bahagi na ito ng kwento ng pamilya niyo. Ngayon, ito ay sumisimbolo sa pagmamahal ng kapatid ko, sa awa ng nanay mo, at sa integridad mo na dinala ito dito." Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Clara Ara at marahang ibinalik ang mga daliri sa malamig na pilak. Tapos na ang paglalakbay nito, pero nasa iyo na ngayon ang tahanan. Ito ang nag-uugnay sa atin. Lahat tayo. Kasama na si nanay mo sa kwentong ito, katulad ng kapatid kong babae. Isuot mo ito. Isuot mo para sa kanila lahat. Sa sandaling iyon, natapos ang paikot-ikot na siklo ng dalamhati, lihim at pagkawala, hindi sa palitan, kundi sa isang malalim at sama-samang pag-unawa. Ang nangyari pagkatapos ay hindi isang wakas, kundi isang bagong simula. Si Alistair Finch, na dati ikilala sa pagkolekta, ngayoy inilaan ang sarili sa pagtulong pabalik. Ang Finch May Foundation ang naging buhay niyang gawain. Sa unang pagkakataon, sa isang charity gala, habang nakatayo sa harap ng mga piling tao sa New York, iba na siya ngayon. Wala na ang malamig at walang pusong Titan, pinalitan ng isang lalaking nagsasalita ng tapat at taus-pusong damdamin tungkol sa pagkawala, mga kabutihang di napapansin, at mga pangalawang pagkakataon. Ang logo ng foundation na dinisenyo ni Clara Ara ay isang simpleng pilak na hugis buwan na may 2 asul na bituin, isa para kay Elelanena, isa para kay Sarah. Si Clara Ara, na hindi na waitress, tinanggap ang full-time na posisyon bilang creative director ng foundation. Kasama dito ang magandang sweldo at seguridad. Pinayagan siyang lumipat kasama si Leo sa isang apartment na puno ng sikat ng araw na may ekstrang kwarto. Sa wakas, naging art studio ito. Malaya na siya, hindi lang mula sa alalahanin sa pera, kundi pati na rin sa bigat ng isang di mabilang na kasaysayan. Ngayon, nakakapinta na siya ng may buhay at layunin na matagal nang hindi niya naramdaman. Ang kanyang mga gawa ay puno ng komplikadong damdamin mula sa kanyang pambihirang kwento. Sila tatlo, sina Alistair, Clara Ara at Isabel, ay bumuo ng isang hindi pangkaraniwan at kakaibang pamilya. Nagkikita sila tuwing piyesta at tahimik na hapunan, 3 nag-iisang isla na pinagdugtong dahil sa isang pinagsaluhang kasaysayan. Natutong ngumiti muli si Alistair. Totoong mga ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Si Isabel, na sa wakas ay payapa na, ay nagsimulang magkwento tungkol sa isang pagkabata na hindi kailanman nalaman ni Alistair. At si Clara Ara
ang tahimik na sentro ng kanilang bagong mundo, ay suot ang pendant na buwan, ang pilak na malamig sa kanyang balat. Hindi na ito isang misteryo o pasanin, kundi isang patunay. Patunay ng pagmamahal ng isang kapatid, habag ng isang ina, at ang kahangahangang mga di nakikitang hibla na maaaring magdugtong sa mga pusong desperado kahit saan man. Pinakadilim na gabi. Ang kwento ni na Alistister, Clara Ara, at Elela Nena ay isang makapangyarihang paalala na tayo ay magkakaugnay sa mga paraang hindi natin maisip. Isang simpleng bagay, isang pagkakataong pagkikita, isang dekadang lumang sikreto. Ang mga hibla na ito ang bumubuo sa tela ng ating buhay na nagpapatunay na sa likod ng yaman, kahirapan, at kalagayan, tayong lahat ay mga taong naghahanap ng koneksyon at paggaling. Ang pendant na may buwan ay hindi lang basta pilak at sapphire. Naging tulay ito sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng pagdadalamhati at pagpapatawad. Itinuturo nito na ang pinakamahalagang yaman ay hindi yung mga nabibili natin, kundi yung mga kwento ng pagmamahal at malasakit na minamana natin at ipinapasa sa iba. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, pakilike na ang video na ito at ishare sa taong maaaring kailangan itong marinig. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa iba pang totoong kwento na nagpapakita ng mga lihim na drama at malalalim na koneksyon na bumubuo sa ating mundo. Salamat sa pakikinig.